A blessed day to everyone. I am Alexis Sindon and welcome again to day 132 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 11, 2026 and yung devotion natin ngayon will highlight a prayer for forgiveness. Ito nga yung pagkatapos i-review ni Prophet Nathan si David sa kanyang nagawang kasalanan. And for today's devotion, yung Bible reading natin ngayon or scripture reading ay matatagpuan sa Psalms 51 verse 1 to 12. Ito nga yung kantang isinulat ni David for forgiveness. And it says, for the director of music, a Psalms of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. And in verse 1, it says, or he says, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgression. Verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Verse 3, for I know my transgression and my sin is always before me. So yung kasalanan natin talaga ay hindi nawawalay sa atin. And verse 4, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are the right in your verdict and justified when you judge. At para naman sa ating katuruan, ito ay galing lang din kay Pastor Russell. And point number 1, David admits his sinfulness and depravity. After Nathan rebuked David, David did not hide it anymore. Hindi na siya nagtago pa. He humbly admit his sinfulness and depravity. Hindi na siya nanisi pa. Sabi nga sa verse 4, inamin niya na sa Diyos talaga na siya ay nagkasala. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. So, dito inamin niya talagang siya ay nagkasala. And pangalawa, David appeals to God's love and mercy. Hindi na niya or si David, he did not appeals to what good work he have done. Hindi siya or hindi niya binilangan ng Diyos sa bawat mabubuting gawang nagawa niya and or yung pagsunod sa kanya. Instead, he appeals to God's love and mercy, pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Ito nga yung sa verse 1 pa lang, introduction pa lang ng kanyang kanta, ay sinabi niya ay, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. In English, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. So nagsusumamo siya sa Diyos sa tapat nitong pag-ibig, hindi doon sa nagawa niya kabutihan sa pagsunod niya sa Diyos. And whenever we make sin and ask for forgiveness, we are focused doon dapat sa pagmamahal rin ng Diyos na meron. At yung karakteristik ng Diyos, ang Diyos talaga ay faithful at hindi yun nagwawakas. And pangatlo, David seeks a transformation of the heart. Yung pagbabago ng puso. Sabi sa verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So David did not just want to be forgiven, but rather to be transformed. Sa verse din nga na yon, he asked for inward transformation. Ito nga yung pagbabago sa loob, pagbabago ng puso. Dahil kung walang pagbabago ng puso, kahit anong hingin natin ng tawad sa Diyos, uulit at uulit din tayo sa ating mga pagkakasala. The cycle goes on and on. Kaya't maganda sa pagkakasala natin, ang inihiling natin ay yung pagbabago ng puso, yung postura ng ating mga puso. And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito or ano ba dapat yung i-apply natin mula sa storyang ito ni David? Number 1, ask for a clean heart and inward transformation. Ito yung paglilinis ng puso at pagbabago ng puso din. Dahil ang puso natin ay talagang marumi. In Christianity, reading Bible, lalo na sa pagbasa ng gospel, mararamdaman mo talaga yung karumihan mo. Ipapamukha sa'yo
doon yung gaano kabigat yung mga kasalanan mo, but that's a good thing na rin dahil mahuunawaan mo sa pagbasa pa lang kung gaano mo kailangan ang Diyos para sa kalinisan mo, para sa kaligtasan mo at sa kapatawaran ng mga kasalanan mo. And don't be guilty sa paglapit sa Kanya after mo ma-realize yung mga bagay na yun. Dahil doon tayo tinawag ng Diyos. Sa ganung paraan, gusto ng Diyos lumapit tayo sa Kanya at magpabago sa Kanya. Sabi nga ni Jesus doon sa New Testament, ang taong magaling na, hindi na siya kailangan, kundi ang taong may sakit. Kasi yung mga magagaling na, ay magaling na, hindi na talaga nila kailangan ng tagapaggamot sa kanila kumpara doon sa mga taong may sakit. Tulad natin na ah, pakiramdam natin marumi tayo dahil sa pagkakasala natin, may sakit tayo dahil sa pagkakasala natin. And that's why we need Jesus to heal us, to cleanse us. And for application number 2, ask for forgiveness based on God's character, hindi sa base sa ating mga mabubuting nagawa. Sabi nga, at yung makikita natin sa verse 1 and 2 pa lang. Hindi tayo napapatawad base sa bigat ng ating mabubuting gawa. God saw our heart and as well the sin you are keeping to hide. Ito yung kahit itago mo nang itago sa ibang tao, pero ang Diyos nakikita ito. Dahil wala tayo na itatago sa mata ng Diyos. And mas mainam na sa bawat pagkakamali natin, ang paghingi ng kapatawaran natin ay base sa kabutihan ng Diyos. Hinihingi natin yung kapatawaran dahil ang Diyos ay mabuti and faithful sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay may awa at pagmamahal. Kaya hindi yun ipagkakait sa atin ng Diyos kapag tayo ang humihingi na ng kapatawaran sa Kanya. Ang pangatlo, ask for the restoration of the joy of salvation. And verse 12, it says, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ito nga, kasi yung sin is a thief of joy. Inaagaw nito yung kasiyahan, yung kagalakan sa ating mga puso na ibinigay ng Diyos. Dahil tayo na kay Kristo na, hindi ibig sabihin tayo ay flawless na, hindi na tayo nagkakamali, tayo ay perpekto na. Alam ng Diyos yun. But dahil sa kasalanan, ating naikukumit, madalas tayo ay nakakaramdam ng we don't deserve God. Hindi natin deserve mapatawad, mahalin ng Diyos. Kasi yung sin inconsistent sa atin. But God teaches us to repent than to take yourself away from Him. Hindi gusto ng Diyos na pag nagkasala ka ay lalayo ka palagi sa Kanya. Whenever we commit sin, ask for transformation of heart and as well the restoration of the joy of salvation. Hingin natin yung panunumbalik sa Diyos sa kanyang pagliligtas. At ayun lang po for our teaching and application at para naman sa ating reflection, why do we have to appeal to God's love and mercy instead of our own goodness? At bago tayo magtapos for this devotion, let's have a closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we came before you, Lord God, asking for your forgiveness and renewed spirit, Lord God. Lord, patawarin mo kami sa aming mga maluktot na pag-uugali, Panginoon, sa mga kasalanan namin, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng bagong puso, Panginoon. Pakalinisin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Alam namin hindi kami karapat-dapat, Panginoon, but we know, Lord God, nilinis mo na kami noon pa man, Panginoon, at you asking us, Lord God, na magrepent na lang sa aming mga kasalanan at manumbalik sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang siyang palagi nangunguna sa bawat gawain namin para sa iyo, Panginoon. And Lord, we want to live our life honoring you alone, Lord God. At gabayan niyo kami sa bawat gawain iyon, Panginoon. Panginoon, ikaw nawa ang siya palagi manguna, magliwanag, at dakilain ang bawat tao sa aming mga buhay. At ayun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.